Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Mga senador, kumpirmadong may mga nag-withdraw na di umano at pumalag sa wakas at bigla ang binawi na ang pirma. Ito ang balita na nagpagulat sa taong bayan at sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte at tila sumampal ng kahihiyan at katotohanan kay Senator Ping Lacson maging sa Blue Ribbon Committee na kaniyang pinamumunuan. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, basahin natin itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniiwan na. Nagkaasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near. And so, wag na po. Wala talaga sa tono. Pag-usapan na lang natin ito, ha? Basahin natin. Senator Panfilo Ping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? Puro harang lang yan eh. Puro harang lang yan si Lacson. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa itong si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. Merong addition daw. Sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So, hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva, apaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw, ang mga kontraktor nasa kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nito si Pinky Lacson talaga. Parang bakla, no? I mean, traidor. Usually yan, nagtatanggulan, kayo-kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, wala namang, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila, Boying, etc., etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka muna, bakit puro mga senador ang gusto nyong kasuhan? Hindi yung congressman, dapat ganun nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. Ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan. Ni investigasyon sa mga congressman. Wala. Mga investigasyon doon sa itinuturong mastermind. Wala.
Tapos yung iba, ipakukulong nyo? Anong naknak ng kalokohan yan? Hindi mo kailangan maging grade 3 para malaman mong lokohan tong nangyayari. Di ba? Kaya mga senador, gumising-gising kayo. Tapos magrereklamo siya doon sa minority report na ginawa ni Amy tsaka ni Marcoleta. Yun naman ang talagang nangyari. Ang minority, ang report na gustong gawin nito si Lacson, ilaglag yung mga kapwa niya senador. Di ba? Ito'y parang sulian ng kandila. Teka muna, huwag tayo dyan. Kayo mga senador, hindi ba kayo gagalaw? Uubusin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi pa kayo gumalaw, pag hindi nyo pa pinalitan si Tito Soto, uubusin kayo diyang senador. Ilan pa sa inyong gigipitin? Sa tingin nyo, pag nanatili si Tito Soto, maiimbestigahan talaga yung mastermind? Hindi nga. Sino ang naniniwala sa inyo? Tanungin ko kayo. Sino nanunood dito na naniniwala pag inimbestigahan si Tito Soto, pag nagtuloy-tuloy na Senate President si Tito Soto at Blue Ribbon Chairman itong si Pinky Lacson, mapapalapit tayo sa mastermind? Baka kayong mga sikat na senador, kayong isusunod na gawing sacrificial lamb. Kayong susunod na fall guy. Ganyan ang ginagawa nila para kunwari meron silang natitiklop na big fish. Ang totoong big fish, buhaya. Yung buhaya doon na congressman. Yung buhaya doon sa Malacanang. O pagkatapos, halimbawa lang, makulong to si Cheese, papakulong nila si lumalabas pa rin yung baho ng ghost projects. Kailangan nilang pagtakpan. Sino isusunod ituturo sa inyo? Si Villar. Si Loren, dahil binubuko si Lebiste. Mga Cayetano, dahil naninindigan ayon sa batas. Sino pa? Ano pa inaantay ninyo? May galaw-galaw naman. So, ibig sabihin, nag-withdraw sila ng suporta dun sa recommendation ni Lacson. Tandaan natin when we say Lacson, yan? Team up yan sila ni Soto. So ibig sabihin, may mga alam mo yon, may mga hindi satisfied. 'Di ba? Hindi ko sinasabing itong tatlo na to ang babaligtad hindi ko sinasabi yon. Pero from the majority, kitang-kita mo na merong mga alanganin na ang suporta dito kay Soto. So, what do I mean? Simple lang po, ladies and gentlemen. Para mabawasan, bawasan din natin ng tatlo. Yung kabila. Hindi naman nila eksakto yon. Pero, bawasan natin para mas yung chances na tayo ay hindi mapalitan, natin yan. I-recommend natin. Tandaan nyo, administrative case sa ombudsman. So, ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, maaari silang matanggal sa Senado. Diba? Pwede. Kasi pwede yan. Pag nakasuhan yan, magiging, alam mo yun, kung hindi man, kasi siyempre, ilalaban nila yan. Alam ko, ilalaban nila yan. Pero kung hindi man, makasuhan o matanggal sa Senado, the mere fact na nakasuhan o di kaya nahusgahan, magkakaroon na ng fear factor o takot nga doon sa mga kapwa pa nila senador na nasa oposisyon. Ganun labanan nyo kami. O sige, pag nilabanan nyo kami, ito mapapala ninyo, ito makukuha ninyo, ito ang aabutin ninyo pag kayo lumaban sa amin. Yun ang doon, yun ang siste doon, yun ang mangyayari doon, di ba? Ito tandaan natin, it's a bigger picture. Kasi kitang-kita na nga, from the very start, unang-unang nag-testify. Si Diskaya, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuturo din si Martin Romualdez at yung Malacanang. Tandaan nyo, nagtutugma-tugma itong mga ito Sino pa susunod?
Si Zaldico na mismo, dinawit na buong pamilya. Kitang-kita mo na. Pinigilan nga siya, di ba? Pinigilan siyang magsalita doon sa hearing na supposedly dapat siya ang ano. Kaya lang, dahil nga naman, alam mo na, pagka hindi ka sumunod sa script, baksi ka, sibak ka. Di ba? So, ganun na nangyayari. Pero kitang-kita natin na talagang Senado ay walang kinalaman. Nagbago na lang ito nung binitbit na ni Remulla etong yung Bernardo. Pero nung una, it all points to Romualdez. Pero anong ginagawa ni Soto? Aba, itong Soto and Lacson tandem, anong ginagawa nila? Idamay, ituro, itong tatlo. Nagtuturo ngayon sila sa mga kasama nilalaglag nila dahil lang gusto nilang, I don't know, if gusto ba nilang ma-retain sa pagiging leader diyan sa Senate. Kita nyo na. Halatang-halata yung galawan nila di ba po? Sabi ko nga sa inyo yung mga ganitong galaw, hindi po ito basta-basta mawawala sa radar ng mga Pilipino. Obvious na obvious yung nangyayari ngayon sa Senado. At the same time, tingnan naman natin yung Kamara dahil meron ding katarantaduhan nangyayari dyan sa Kamara ngayon Ito. Alam mo, natatawa ako kasi nung isang araw, di ba yung impeachment na ipasa na yung kay Marcos. Tapos may isang bibida-bida. Ito parang si Soto rin to, style nito Hindi ko alam bakit ganun Pag namumuti na yung buhok, medyo iba na yung takbo ng utak, no? Kaya na lang din nagpakalbo ko para hindi na mamuti yung buhok ko sa ulo. Ito na lang ang namumuti Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na Breaking news, kakapasok lang. ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Ay, sino si Joel Cruz? Baka karasi yun. Jinggoy, Joel Villanueva, tsaka si Chis Escudero. Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mong traidor, Pinky Lacson. Hindi ka nagpakalalaki. Hindi naman sila ang tinuturong mastermind. Mga kasamahan mong senador ang dinali mo. Ay, nako, Pinky. Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch Cahayon Uy. Di ba, ang pinapakasuhan? Wala namang congressman di ba? May congressman ba pinapakasuhan? So, Senator Bong Revilla, si Saldico, di ba? Kung mapapansin natin, lahat yan kontra sa administrasyon. Si Saldico lang ang hindi. Pero kumakanta kasi tinuturo yung mastermind. Nagigets nyo? So kung hindi ka kakampi namin, kung wala kang pakinabang sa amin, kung hindi mo ilalayo sa amin yung investigasyon, dadalihin namin kayo. Ganyan. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, DepEd Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Ngu. Alam mo ito, seryoso na ito This is not a joke anymore. We are like martial law. Tamang-tama si Libiste. Yung sinisiwalat ang baho ng gobyerno, dadalihin talaga. Kailan natin ito papayagan? Alam nyo mga kababayan, lahat po tayo may magagawa. Tayong mga simpleng mamamayan, mag-ingay tayo. Sa ating social media, we know the truth. Ilabas ninyo. Basta sa legal na paraan. May freedom of speech tayo. Ilabas po natin. Hindi to... This is regardless kung naniniwala tayo kila Chis, Senator kila Chis, kila Villanueva, kila Jinggoy, kila Bong Revilla, kung sino-sino man, hindi yun ang issue. Ang issue dito, pangliligaw. Let them know na we know.
Paalam natin sa kanila na alam natin. Huwag tayong titigil. Even yung mga vloggers na pinagluloko tayo, na kunwari, para sila sa taong bayan, kunwari DDS sila, kunwari ayaw nila si ganito, ayaw nila si Huwag tayo. Sabihin ninyo, mag-ingay kayo. Pati rin naman yung mga politiko, kailan kayo magsasalita? Mga senador, kailan kayo gagalaw? Walang mangyayari dyan kung hindi nyo papalitan yung liderato. Alam nyo ang salot dyan? Ha? Alam nyo anong cancer niyan? Ang nasisira, Senado. Kasi pagkatapos nyo dyan, aalis kayong lahat eh. Matatapos ang termino nyo. Pero yung institusyon ng Senate, sira na. Huwag nyong hayaan yun. Cancer yan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Ayan no, sukdulan, ginawa na. Pinakakasuhan na kayo. Kayo ang kasama, kayo ang pinakakasuhan. Sa madaling salita, dinulo na kayo. Nilantad na yung totoong kulay ni Pinky Lacson. Nilantad na yung totoong kulay ni Tito Soto. Wala nang edit, wala nang pagkukunwari. Nilantad na nila yung katrayduran nila. And it's about time gumalaw kayo, mga senador. Kung hindi nyo tatanggalin yung cancer dyan sa inyo, masisira ang buong institusyon. Hindi lang kayo, mga senador. Gin ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad ni Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling na... Ay, nako. Well, abang-abangan natin kasi dahil nadidinig naman natin na may mga ugong-ugong na magpapalit na ng liderato. Okay? Ako mismo nadidinig ko na yon, magpapalitan na. Kaya ako nagpapatuloy na mag-ingay kahit na meron na ako nadidinig para ituloy na nilang palitan yung liderato. Kumbaga sa suktulan na yan. Wala nang bukas. Gawin na agad. Kayo din iingay nyo yun. Diba? Hindi sa pinagtatanggol ko tong tatlong to o kung sino mang senador. Pero alam natin pangliligaw to eh. Hindi natin makukuha ang hustisya sa nagnakaw ng kaban ng bayan kung palayo tayo kay Tambaluslos tsaka kay Bongbong Marcos. Magtulungan po tayo. Para pati yung mga senador, gumalaw na sila. Wala nang mangyayari dito eh. Tatapusin na yung Blue Ribbon investigation, tapos nakulong na itong mga to. Tapos na. Diba? Tapos ang mangyayari niyan, impeachment na ni Sara. Ay. Alam naman natin, na-atat si Tito Soto. Umupo bilang Prime Minister. Di umano. Yan ang gusto nila. Gusto na nga nilang palitan yung batas eh. Hindi nyo ba naiintindihan nyo? Gusto na niyang palitan yung batas dahil hindi niya kaya si BP Sara. Hindi lumulusot yung impeachment. Kaya ngayon sinusubukan ulit. But in any case, lumusot o hindi lumusot yung impeachment, gustong palitan ni Tito Soto yung batas. Ganyan sila kadesperado. At alam natin, ang pinalitan nito si Tito Soto, ito si Chis eh. Ang ayos nung hawak ni Chis eh. Kung hindi man si Chis ang ipalit, kahit sino. Sabi ko kahit si Lito Lapid eh. Di ba? Pero pumili naman kayo mas maayos-ayos. Pero palagay ko mas may silbi pa yun si Lito Lapid kaysa kay Tito Soto. Magtulungan po tayo. Baka tong linggong to, no? And if tama yung mga bulong-bulungan, may malaking mangyayari ngayong linggong to. May mga rigudon na mangyayari dito. So, i-push natin para maganap ito. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.